Wesley So is back at ang matindi niyan sa kanyang pagbabalik torneo, aba, kalaban niya po agad walang iba kundi si former world champion Viswanathan Anand. At alam niyo ba na pagdating po sa top 10 ranking ngayon sa buong mundo, pang number 11 niyan si Anand, pang number 12 si Wesley sa live rating. Kaya very important yung game na ito. Kung sino manalo dito, baka magbalik sa top 10. Ayan. So ito pong laban nila, standard po ito na ginaganap po ito sa Germany kung di po ako nagkakamali. Ito pong German Bundesliga. Team tournament po ito. Ka-teammate ni Wesley dyan, sila Nepo. Ayan. Sila Nepo po yung teammate niya dito. Sila Bidit. Ayan. Si Esipenko. Tapos ang kalaban naman nilang teammate ni Anan, si Ali Reza, sila Lebon Aronian, MBL. Lakas ang team nila eh. Pero eto, board 2 po naglalaro si Wesley. Anong nangyari dito? Ganda na nangyari. Puti si Wesley, nag-D4 po siya. Sinagot po yan ni Anan ng Knight F6. Nag-C4, E6 lang. Nag-Knight C3, Bishop B4, Nimso. Indian defense ang pinili ni Anan. So pagkatira po ng Bishop B4, nag-E3 lang. Ang kunat ng approach ni Wesley. Yan po yung tinatawag nilang normal line sa Nimso Indian defense. Yung iba kasi talaga nag-Queen C2 muna eh. Pero eto, relax lang, kunat lang. Nag-castling po yan, Bishop dito. Sobrang kunat mga sir. Pagka Bishop dito, nag-D5, Knight F3, develop lang. Nag-B6 para ilabas yung Bishop doon. Kinain po yan, binawi ng pawn. And then saka nag-Bishop D3. Pagka Bishop D3, nag-Bishop B7. Nag-Queen C2 naman. Tumira po ng C4 or C5. Agresibo si Anan na hindi pinansin. Nag-castling lang. Ito naman si Anan, talaga agresibo, sinipor. Inatake yung bishop, syempre napatras. At pagkatras, nag-knight c6 na nobility na po ng laro. Tumira ng nobility si Anan. Ang dati kasing ginawa, ito knight d7. Pero si Wesley So, tingnan nyo po yung oras niya. Nagsimula pa yan 1 hour and 30 minutes. Naging 1 hour and 32. Ibig sabihin po niyan, alam na alam ni Wesley yung opening, kaya mabilis siyang tumira. Pero pagka Knight C6 na novelty, nag-isip ba si Wesley? Konti lang. B3 po agad ang ginawa. Siyempre, pag kinapture po niyan, medyo mabubuksan po ito, mawiweaken yun. Aba, kinain ni Anan yung kabayo. Binawi ng bishop, tapos B4 yung pala yun, or B5. Talagang solid lang. Ngayon, pagka B5, interesting yung approach dito ni Wesley. Rook B1 lang. Para saan yung Rook B1? Gusto niya po itong kainin at mawiweaken po ito. Ngayon, pag dinipensa mo yan, capture, takes, may capture po na gano'n, no? Pag kinapture mo, may gano'n. Kaya napilitan po yan, Bishop C8. Pagka Bishop C8, kinapture, binawi po ng pawn at nabuksan, no? Pagka pawi ng pawn, tumalon si Wesley, knight lang sa may E5 o inaatake yung kabayo. At according sa engine evaluation, equal lang ito. Ang gagawin lang daw, ikot lang, ayun. Umikot lang, umiwas, nag-Queen A5, nag-knight naman sa ipon na mali. Aba, ang tamang tira, equal lang daw po ito. Mag-A5 ka lang daw. A5 lang. Para sa yung A5? Hindi ako sigurado doon. Pero A5 po ang pinapatira ng engine. Anyway, ang tinira nga po is Knight E4 na sinagot ng Bishop sa may A5. Yun pala yun. Bago ka mag-Knight E4, mag-A5 ka muna para walang Bishop A5. Ang ganda kasi ng Bishop A5 ayun napunta sa sulok yung Reyna, pero tinirahan lang po yan ng Bishop D1. Iipitin ni Wesley ng gusto. May ipit ang gusto. Anyway, pagkatira ng Bishop D1, nag-F6, inaatake yung kabayo na sinagot lang ng Queen takes Queen, binawi. Tapos Bishop A4, hitting the rook na hindi iniwas ni Anan. Tinirahan niya po yan ng number 1 engine move. Bishop F5 lang. At eto po yung medyo magtataka ka na ng konti. Bakit pinakain? Pinakain pero hindi po yan tinix ni Wesley. Pero bago ko ituloy anong mangyayari pag tinix ni Wesley? Rook takes lang. Atras yung kabayo, syempre atakado. May Knight C6 na. Saan pupunta yung Bishop? Saan ka pupunta na hindi ka tatamaan ng bala? Dito. Yan siguro. May Knight G3. Atake, may bawi din. Diba? May ganun. Kaya ang tinira po ni Wesley, Knight C6 lang, number 1 engine move din. So, anong nangyayari dyan? Alam nyo kung anong threat ni Wesley. Of course, pag kinapture mo, takes,
matutuhog yung dalawang tore. Paano pag hindi pinansin? Siguro mag-knight d6 na lang tayo. Ayan, yan na lang. No? Atras na lang natin, may threat pa tayo. Kasi pag kinapture to, mag-rook takes ka lang eh. Meron pa rin knight takes e7. Kasi pagka rook takes mo dyan, malupit po yung tiradang bishop c6 talaga. Libre ba to? Yes, pero may capture. Tapos libre din yun eh. Lalamang ng pawn, di ba? Ibalik natin. Kaya po ang ginawa niyan, nag-bishop e6. Nawirdohan kasi ako nung tinitingnan ko to eh. Ba't binishop sa e6? Yung pala yung idea. Kasi, pag hindi dyan binishop e6 yan, example, kinapture to, may ganun. Kailangan madepensahan to. Kaya dinipensahan po. Okay? Balik na po tayo doon. Wesley nag-f3 lang. Umatras yung kabayo. Pagka-atras, knight b4. Atras lang din yung kabayo ni Wesley. Natakin to rin ha. At according sa inyong evaluation, clearly better na to kay Wesley kasi medyo ipit po ang black. Ang ginawa po niyan, umiwas sa c8 na sinagot lang ng knight sa may e6. Anong tema? Magna-knight sa c7. Kaya napabishop sa f5 para umiwas yung bishop, atakado tore, kaso nag-rook lang po yan sa may c1. Pagka-rook c1, nag-knight lang po doon, inatake yung bishop, tumakbo lang sa c7. Putik ko, ipit na ipit po ang itim. Hindi makagalaw to. Yung knight na to wala ng square. Pwede siya doon pero sagwa nun eh. No? Anyway, ang tinira ni Anan, wala siyang matira, nag-h5 na lang. At pagka h5, rook e1, intending to go e4, nasinagot ang bishop d3. Bago ka pa mag-e4, bishop d3 ako. Alam niyo kung ano talaga ng bishop d3? c3. Para saan binibigay? May kain roon. Kaya nag-rook c3. Si Wesley, para hindi niya magawa yun, nasinagot na lang ng king f7. Walang magawa eh. Pagka king f7, nag-bishop d7 at nag-h4 lang. At magtataka ka doon, ba't pinakain na naman? Ibalik nga natin. Ano ba mangyayari? Kuwari umiwas lang, walang mapuntahan, yan na lang. Tira ka lang doon, knight b4 eh, saan pupunta yung bishop? Dito na lang, atras tayo sa kakaipuran. At pagka e4 takes, babagsak to, dalawang pass pawn, dalawang bishop, hindi makaporma yung mga tore, wala. Kaya nga si Wesley, pagkatira po ng h4, di pa kinain yan, h3 lang ako, huwag kang magulo, wala kang counterplay. Tapos tumira na po ng rook h8, ganun pa rin, kaya na-delay lang ng konti, nag-e4 na. Halos ganun din nangyari, kinapture, tinakes, and then nag-rook d8. Para at least magamit pa lang yung isa, kaso kinapture na po yan. Pagka-takes, tinirahan ng another good move. Brilliant move pa nga eh. Kasi pag kinapture mo ngayon yan, kaya nga ginawa, nag-knight na lang po doon, hitting the rook, na tinulak pa rin. Pagka ganun, nag-rook sa a3 si Wesley, naparesign na lang si Anan. Bakit po nag-resign? Bukod po kasi sa quality up, matindi po kasi yung kasunod na knight c5. Hitting the knight, hitting the bishop. Magka-quality up ka na, babagsak pa yung pawn mo, may mga pass pawn pa. Ngayon, pag dito po, let's say, para lang makapakita ko yung trade, pag kinapture pawn takes, ayan naman, may pressure pa doon. Wala, hirap. Kaya nag-resign na lang si Anan. At dahil sa resignation ni Anan yan, grabe, nagkakagulo po yung top 10 eh. Tingnan ko lang po muna kung ano ang live rating ngayon. Ayan! So number 1 pa rin si Magnus. Pumapangalawa si Hikaru. Walang galaw yan kasi hindi naman naglalaro yan ng torneo. Pero si Gukesh, pang number 3 na. At si Caruana, number 4 na lang, minus 12 na. Si Abdu Satorov Noderbek, pang number 5. Si Arjun na number 3 dati, pang number 6 na lang, minus 29. Si Pragnananda naman, plus 22, number 7 na. Si Ali Reza at Wei bumaba. At si Nepo pang number 10. Pero kung titingnan nyo, si Wesley na number 11 na. Kasi tinalo niya si Anan. Si Anan talaga yung number 11 niya. 12 lang si Wesley. Konti na lang diferensya, 2 points na lang. So, ibig sabihin, Wesley, makapanalo pa ng isa. Papasok ulit sa top 10. Maganda yung naging panalo niya na yun kay Anan. O sana magtuloy-tuloy. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Muli, ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Maraming salamat. That little mouse, 'cause I'm an albatross.